Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni KaBBM News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Sa wakas, umaani na ngayon ang karma ang mga opisyal ng Bucor na si General Gregorio Katapang Jr., ang kanyang executive assistant na si Angelina Bautista at ang kanilang pinakamataas na boss na si SOJ Boying Rimulya. Kung maalala, isiniwalat ni dating Bucor Chief na si General Gerald Bantag ang mga maiitim na plano ng kampo ni Rimulya at Katapang para sirain at patalsikin siya sa pwesto. Yan, kagagawan ni Katapang yan at sa kanya yung heya na sinasabi kong si Angelina Lumba Bautista na putang inang pinakagago sa lahat. Sila nagsama-sama yan. Kasama pala si Boying Rimulya. Nagsusumbong ang anak. Kung tao niya ako, nagsusumbong ako. Inano ko yung video, ayaw nga sumagot. Yun pala, sila na lang din pala nag-usap-usap. Sirain ako. Sa ginawang pagdinig sa Senado, ginisa ni Senator Bato. Grabe mga kaibigan, ano? Bumabalik sa karma yun. Bumabalik sa kanila yung mga ginagawa nila kay Bantag. Ano? Senator Tolentino at Senator Padilla. Itong si Katapang, Angelina Bautista at SOJ Boying Rimulya dahil sa mga nakakakilabot na nagaganap dyan sa loob ng Bucor kung saan ay naging maluwag ang bilibid na tila nagbubunyi ang mga PDL dahil sa paglalabas-masok ng mga kontrabando. At kabilang na nga po dito ang GCash transaksyon, pag-online delivery ng mga illegal na droga, maging ang pagpapasok ng laptop at may libre pang wifi. Kaya natin binawalan mag-cellphone, binawalan natin sila mag-communicate sa labas dahil nga karamihan dyan gumagawa ng krimen. So binabawalan ngayon, tayo na rin pala nagbibigay ng wifi, nagbibigay ng laptop sa kanila para makapag-communicate. So parang baligtad sa dapat nating mangyari. Samantala, sinabi ni Senator Bato na kung hindi kaya ng mga opisyal ng Bucor na patakbuhin ang ahensya, dapat na sigurong palitan na ang mga ito at sibakin sa pwesto. Bakit may nangyayari pa rin ganun? So, ibig sabihin, ineffective kayo. Dapat kayong palitan siguro. Pwede sa itong ikwan. Ito yung gustong-gusto kay General Bato eh. Diretso magsalita eh. Walang kinakatakutan mga kaibigan. Pwede na siguro itong i-dislodge itong mga tao na ito. Palitan na ito na ibang leader dyan. Kung gano'n na hindi nyo makontrol yung mga tao nyo sa loob. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KaBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KaBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang tanong ko lang po talaga, sa panahon namin talaga, meet na yan eh. Usap-usapan na yan na ang meron talagang nabubuyon. Talagang na, alam naman natin yan. Hindi naman na tayo, wag na tayo maglokohan. Talagang meron talagang nabubuyon. Pero, para sabihin nating nakatakas, Commander, parang hirap naman nun. Hindi ko maano yun. Parang ang hina naman ng mga empleyado natin kung matakasan kayo ng bilanggo sa maximum. Parang... doon po ang tumakbo yung aso, kaya doon po nag-search. Dahil pinaamoy po yung baro niya, inalaw yung aso mag-search, paikot. Doon po... Pero yung iba pong septic tank, papatingin din niyo rin po niyan. Opo. Kasi sir, meron na po talagang meet na yan dito. Usap-usapan na yung kwento-kwento na talaga yun. Na pag kami nalas-malas ka, talagang, lalo na pag marami kang utang, marami kang atraso. Talagang ano lang yun, huwag na tayong magbulahan. Pwede ka talagang
magbigti sa tarima dito eh. Talagang kasama talaga yun. Kaya hanggang ngayon po ba, Commander, meron pa rin tayong batas na huwag kang manglalamang sa kapwa mo, huwag kang mga abuso. Umaandar pa rin po ba yung batas na yun? Sa ngayon po, sir, bali, puro pagbabago na po ang Opo. ano po namin sa bawat pangkat namin. Opo. Kasi nung nandito po ako, talagang meron talagang, chairman, meron talagang hidden rule dito. Talagang, kahit nasabihin natin mga bilanggo yan, bawal dito yung babastusin mo yung dalaw ng iba, bawal magnanakaw dito. Maraming akala ng ibang tao, ang bilibid puro masasamang tao. Pero pag nandito po kami sa loob, may batas na sinusunod dito. Pag namboso ka dito, yari ka dito. Pag nambastos ka ng dalaw dito, yari ka dito. Kaya yun po sana, sana kung malaman natin kung ano bang karakter talaga nitong si Michael Angelo. Kung ito bang taong ito, Commander, ano ba talagang background nito? Kasi bihira naman yung mawawala ka na lang dito kung wala kang atraso. Senator De La Rosa, you want Yeah, to Mr. interject? Chair, isa lang ang indicator niyan. Mga inutil kayo na mayor o busyo diyan sa inyong ginagampanan. Dahil bakit nangyari kung sabi mo pagbabago. Tapos ngayon may nangyari pa rin saksakan, patayan, barilan. So ano kayo ngayon? You are hari lang kayo diyan sa loob for violence or hari kayo for kapayapaan? Bakit may nangyayari pa rin ganun? So, ibig sabihin, ineffective kayo. Dapat kayong palitan siguro. Pwede siguro itong pwede na siguro itong i-dislodge itong mga tao na ito. Palitan ito na ibang leader dyan. Kung gano'n na hindi nyo makontrol yung mga tao nyo sa loob. Or nagtatakipan kayo. Nagkakaisa kayo magtatakipan. Hindi naman imposible namang mawala na parang bula yung isang tao. Sigurado, alam mo, sa higaan pa lang ninyo, dikit-dikit na kayo eh. Sigurado ako meron at merong chismis dyan. Kahit chismis man lang, na magsasabi, si Kataruha, wala na, tinunaw na yun. Tinapon na yun sa septic tank. O kaya magsasabi na si Kataruha talaga sumibat yun. Imposible. Hindi ko maniwala na walang nakakaalam dyan. So kung hindi sumisigaw yung impormasyon na yan, nagko-cover up kayo dyan. Kayo mga leader-leaders dyan sa loob. Kaya alam mo, tinutolerate yung inyong organization dyan, yung mga ganggang ninyo dyan. Dahil alam natin, social, social, tawag yun, yung social support, moral support ng mga tao dyan, pinabayaan yan. Pero dumating yung punto na dinisolve natin yan, at pinalitan. Instead na ganggang ang pinapangalan, pinalitan natin yan ng sino yun? Sino yung mga luma dito? Pinalitan natin yan ng Bahay Pag-asa. Pag-asa. Bayan, di ba? Alam niyo yun? Pagmamahal. Para matemper yung violent identity ng mga ganggang na yan. Pero parang bumalik lang rin kayo sa dati, no? Nawala na rin yung effort na yun. Hindi nagkatuloy-tuloy. Balik na rin kayo sa dating gang. Can I ask Opo. Sir Angie Bautista o Miss Angie Bautista? To the Honorable Chairman Ms. po. Angie Bautista, you're under oath. Yes, sir. At ang report kahapon ay tinanggal na raw kayo sa pwesto. Yes, sir. Anong ibig sabihin tinanggal? Ni-relieve o nilipat sa ibang pwesto? Nagpa-relieve po ako, sir. Pero nasa Bucor ka pa rin. Yes, sir. Kasi po ang plantilla ko po, sir, Dapat tuluyan ng sibakin to kasi nagiging useless din ang mga kaibigan. Sabay sila katapang. Head Executive Assistant for CSC po ako. Civil Service. Eligible. Plantilla po ako. Miss Bautista, bakit ka nagpa-relieve? Kasagsagan ng mga nangyayari dito. Di ba dapat mag-stay put ka at tumulong ka kasi lahat ng problema na ito ay nangyari during your incumbency. Mukhang may tinatakasan talaga sila mga kaibigan. May pinagtatakpan sila. Ngayon, umalis ka. Dapat stay put ka at tumulong ka na ma-resolve itong mga issues na ito.
para ano ba, iwas pusoy ka. Yung hindi pa nagka-investigasyon, andyan ka. Ngayong may investigasyon na, nagpa-relieve ka. Ano yan? Okay lang tayo, official lang tayo for good times, pag bad times, lalayasan na natin yung ating responsibilidad. So, yung Bucor personnel na lang talaga may hawak. Opo, yan po kasi gusto kong ma-develop kasi kung parati na lang hindi ko pagtitiwalaan ng Bucor, might as well palitan na yung lahat ng kawani dito. Pero yun nga po, medyo pagpasensyahan nyo ako kasi I still believe na kaya po ng Bucor, yung mga tao, yung mga na-relieve na magbago, katulad din ng mga PDL. Sir, yung nandito po masiguro kayo. Di ba, sabi ko sa inyo noon na hindi ako hihinto hanggat hindi dudublihin ni President Duterte ang sweldo natin dito sa Bucor. So yun, nadoble ang sweldo dahil ang reklamo nyo palagi, nakabababa ang sweldo. Ngayon, ang lalaki na ng sweldo ninyo. Tapos ngayon, may nangyayari pa rin ganun. Akala ko, yun ang pinakasusi. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ang problema po kasi, at any one time, hindi po sila mapadlock dahil sagad na po talaga. At any one time, may 3,000 to 4,000 na natutulog sa mga gilid-gilid, gawa-gawa ng makeshift. Problema po ngayon, Mr. Chair, umuulan na. So, makita nyo dyan sa loob para silang sobra pa sa squatter na patago-tago pag nag-ulan na po, Mr. Chair. Yes, sir. Kasi ang balbalita ko, kaya nagkakaroon ng krimen, nagkasaksakan, dahil parang open time sila palagi, nagiinuman, pag nagkalasingan, nagkasaksakan o nagbabarilan. Kasi kung pabayaan natin ang ganyan, ang ilaw nila non-stop, libre sila gumawa ng kahit ano-ano. Balita ko pa, mayroon pa silang wifi na ngayon. Totoo ba ito? May wifi sila din sa loob? Yes, Mr. Chair, Your Honor. May wifi po sila, pero ginagamit po yan doon sa idalaw na meron kaming pinakalat para sa ganun, doon sila makakapag-communicate sa mahal sa buhay. Yung wala pong dalaw, yun po ang, that's the only way na communication nila. Anong control mechanism natin doon, sir, na hindi maggamit yung kanilang communication para sa commission ng crime? Paano natin nababantayan? May bantay po at saka monitored po. Sinasabi ko na sa kanila na monitor dyan, huwag kayong gagawa ng katalantaduhan dyan kasi naririnig namin, susundan namin yung Paano yung monitor, sir? Isang building lang sila? Lahat ng computer nandun? Pag gustong gumamit, punta doon at gagamit ng computer under the watchful eye ng isang gwardya or sa kanya-kanyang building lang, meron silang ganon? Mr. Chair, kung pwede po, hindi ko muna isalaysay sa inyo kasi confidential po yan, masisira po yung aming paano sila namomonitor sa Wala problema, sir. Okay lang. Ang sa akin lang is siguruhin natin na paggamit nila, hindi nila nagagamit yung komunikasyon. Kasi kaya natin binawala mag-cellphone, binawala natin sila mag-communicate sa labas dahil nga karamihan dyan gumagawa ng krimen. So binabawala ngayon, tayo na rin pala nagbibigay ng wifi, nagbibigay ng laptop sa kanila para makapag-communicate. So parang baligtad sa dapat nating mangyari. Paano sila ma-reform kung palagi pa rin silang gumagawa na gano'n, may constant communication sa labas. Okay lang kung ang communication sir is totoo na pamilya talaga, gano'n, walang problema. Pero meron talaga diyang involved sa krimen na nagko-communicate sa labas. Lalo-lalo na sa drugs, nagko-communicate sa labas. So, sana ma-shutdown yung ganong sistema. Ilagay lang yung mga laptop sa isang kwarto. Ikaw, may kailangan kang kontakin, pamilya mo, pasok ka dito. Dito ka. May gwardiya na corrections officer. Nagbabantay kung anong ginagawa nila. Para monitor lahat dapat. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.